Isang araw, ang mabait na si Nanay Holly ay lumabas para magdilig ng mga bulaklak sa hardin. Maya-maya, may nakita siyang tatlong matipunong mga ngaso na nakatingin sa bahay niya. Nagtatakang nilapitan sila ni Nanay Holly. Mga estranghero, anong ginagawa niyo sa hardin ko? Itong hardin at ang bahay mo ay sakop ng aming lugar ng pangangaso, kaya kailangan mo na agad umalis sa bahay mo. Papalitan namin ang bahay mo nang matutuluyan ng mga ngaso. Ha? Pero imposible naman yan. Ilang taon na akong nakatira sa bahay na ito. Huwag mo nang pahirapin, matanda. Kung hindi ka lalayas agad-agad, gigibay namin ang bahay habang tulog ka sa gabi. Naglakad sila patungo sa bahay na tumatawa. Sinubukan silang pigilan ni Nanay Holly, ngunit nabigo lang. Nagsimulang manira ang mga mangangaso ng mga pinto at bintana gamit ang kanilang mga palakol. Nagmamadaling pumunta si Nanay Holly sa hardin ng bulaklak sa kagubatan at malakas siyang humingi ng tulong. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Sakto naman, napakinggan ni Emily ang boses na nagmumula sa balon. Ha? Nanay Holly? Ikaw ba yan? Anong nangyayari? Emily, pumunta ka dito, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ni Emily ang binubordahan. Naglambitin siya sa lubid at bumaba sa balon. Tuwang-tuwa si Nanay Holly nang makita siya. Tatlong mga ngaso ang dumating at sinimulan nilang gibain ang bahay ko. Gagawin daw nila itong silungan ng mga ngaso. Pero doon ka nakatira sa loob ng maraming taon. Hindi nila ito dapat ginagawa. May ideya ako. Iligtas natin ng bahay mula sa masasamang tao. Habang ang mga mangangaso ay nagsisira sa loob ng bahay, isang itim na anino ang dumaan sa bintana. Hoy, nakita mo ba yun? Oo, ano kaya yun? Baka naman oso. Medyo natakot sila nang dumaan uli ang anino sa bintana. Ayun na naman. Sigurado akong oso nga yun. Kinuha nila ang kanilang mga palaso at sumugod palabas. Ngunit hindi oso, kundi isang pangit na matandang mangkukulam. Ay, mga mangangaso! Ang bahay na ito ay puno ng mga multo at engkanto. Umalis na kayo dito! Ngayon na! Hindi nahahalata ng mga mangangaso na ang bruha ay si Nanay Holly. Hindi ako naniniwala sa multo, matandang bruha. Kung hindi ka maniniwala, may sakunang mangyayari sa'yo. Ako ang pinakamatandang mangkukulam dito. Ano man ang sabihin ni Nanay Holly sa mga mangangaso, hindi sila makumbinsi. Nagpatuloy sila sa panghihimasok sa bahay at sa pagwasak nito. Sinabi ni Nanay Holly kay Emily na nabigo siya sa paglinlang sa mga mangangaso. Nakaisip si Emily ng bagong ideya. Isang nakakatakot na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw habang ang tatlo ay nagtatapon ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Woo! Woo! Ako ang kaluluwa ng bahay na ito. Lagot kayo ngayon sa akin! Natakot ang mga mangangaso sa tunog. Habang hinahanap nila ang nagsasalita, biglang nahulog ang florera sa mesa. Ha? Paano nahulog yung florera? Binagsak mo! Hindi no, hindi ako. Baka siya. Hindi, malamang natamaan ang paa mo. Itigil nyo nga nakakatakot na ingay na yon. Hindi akong gumagawa ng ingay na yon. Anong pinagsasasabi niyo? Hindi ba kayo? Habang nagtatalo-talo ang mga mangangaso, biglang nahulog ang mga libro sa sahig. Hindi na kaya ng mga mangangaso ang takot, kaya napatakbo sila palabas. Nakita sila ni Emily mula sa pinagtataguan niyang upuan at natatawa siya sa nangyari. Si Emily pala yung nakakatakot na boses at binagsak niya ang mga bagay gamit ang manipis na tali. Mga kasama, ginulo lang tayo ng matandang bruha. Ituloy na natin ang trabaho.
Pagpasok ng mga mangangaso, naroon ang multo na may malalaking itim na mata. Sa takot ay kumaripa sila ng takbo. Parang nagbubuhol-buhol ang mga paa nila sa pagmamadali. Ang inakala nilang multo ay si Nanay Holly pala. Sa bilis ng takbo ng mga mangangaso ay naligaw sila ng landas. Maya-maya ay may nakasalubong silang dalaga. Hoy, Binibini, huwag kang pupunta doon. May bahay doon na minumulto. Sinumpa ata kami ng multo. Kaya naliligaw kami ngayon. Malas naman. Kunin niyo ang susi na ito. Gamitin niyo sa makikita niyong ginintoang tarangkahan. Sige na, bilis na. Kinuha ng mga mangangaso ang susi. Ngunit hindi nila alam na ang dalagang iyon ay si Emily na nanakot sa kanila. Sa di kalayuan, lumitaw ang gintong tarangkahan sa mga mangangaso. Ang pagkataon ng bawat mangangaso na dumaan sa tarangkahan ay binago. Naglaho ang kanilang mga palakol at palaso. Hindi na ako mangangaso. Lahat ng hayop ay kaibigan ko na. Igagalang ko ang kalikasan at poprotektahan ng mga puno at halaman. Hindi na ako maninira ng bahay o ari-arian ng iba. Naging mabuti ang tatlong mangangaso sa kanilang pag-alis. Samantala, masayang bumalik si Emily kay Nanay Holly. Tingnan mo, Nanay Holly. Kaya pala nating bawiin ang bahay mo. Oo nga, hindi tayo ang napalayas. Sila ang pinalayas natin. Ngunit ang bahay ni Nanay Holly ay gulo-gulo at sira-sira. Napagkaisahan nilang ayusin ang bahay. Kaya lang, kailangan nilang humingi ng tulong kay Emma. Pero si Emma, hindi niya gusto ang magtrabaho, di ba? Pumunta si Emily sa hardin at tinawag si Emma. Nang malaman ni Emma na kailangan ng tulong ni Nanay Holly, masaya siyang pumunta doon. Ilang araw silang nagtulungan sa pag-ayos at paglinis ng bahay. Sa gabi, ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kababaihan. Dahil kapag nagtutulungan ng mga babae, mas madali nilang nalulutas ang bawat problema. Noong unang panahon, isang lalaki na may 2 anak na babae ang naninirahan sa isang malayong lupain. Ang panganay ay napakasipag at ang bunso naman ay napakatamad. Baka naman, pwede kang tumulong. Pagod na kasi ako. Ayoko. Naumpisahan mo ng maglinis. Bakit pati ako madudumihan rin ang kamay? Masipag sa trabaho ang ama nila, kaya palagi siyang pagod. Ang laging hapunan nila ay sopas at tinapay. Isang araw, humiling ang matandang ama sa kanyang mga dalaga. Aking mga anak, alam niyong mahal na mahal ko kayong dalawa. Iniisip ko na nasa hustong gulang na kayo ngayon. At panahon na para sa inyo ang higit pang responsibilidad. Gusto ko sanang pareho kayong maghanap na ng trabaho. Tama ka, tatay. Pagkagising ko bukas, maghahanap na ako ng trabaho. At ikaw naman, bunso ko? Si ate ang dapat magtrabaho kasi alam mo na, bagay siya sa ganun. Ako, dito na lang ako sa gawaing bahay. Masaya ang matanda sa sinabi ng 2 anak. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ang masipag na anak, lumapit sa kanya ang ama. Anak ko, may payo ako sa iyo. Huwag kailanman tatanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Laging magsipag at mahalin ang trabaho. Gawin mo ang pinapagawa sa iyo sa abot ng iyong kakayahan. Salamat, tatay. Hindi ko po kakalimutan ang payo mo. Yan ang anak ko.
Umalis na ang masipag na anak upang maghanap ng trabaho, habang ang tamad na anak na nagsabing siya ang bahala sa gawaing bahay, wala itong ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, nagiging makalat at madumi ang bahay nila. Ilang araw na naglalakad ang masipag na anak, ngunit walang mahanap na mapagtatrabahuhan. Sa daan ay may nakita siyang puno na natutuyo na ang mga sanga at ugat. Magandang binibini. Maaari mo bang alisan ako ng mga tuyong sanga at diligan ng aking mga ugat? Pumayag ang masipag na babae. Inalis niya ang mga tuyong sanga hanggang sa magkapasa ang mga palad niya at dinilig sa mga ugat ng puno ang baon niyang inuming tubig. Maraming salamat. Pero walang natirang tubig para sa iyo. Ay okay lang. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Makakahanap rin ako ng mapag-iigiban ng tubig ko. Nagpatuloy ang masipag na babae sa kanyang paglalakad. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang pugon na may sira at basag na bahagi. Magandang binibini, magagawa mo kayang maayos ang kalagayan ko? Kumuha ng putik ang masipag na dalaga at tinagpian ang lahat ng mga bitak sa panghorno. Salamat, iha. Ngunit narumihan ka ng dahil sa akin. Hindi po yun mahalaga. Kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Iniwan niya ang bagong pugon at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, may nakasalubong siyang tupa. Ngunit nangingitim ito mula ulo hanggang paa. Magandang binibini. Napatikit ako sa uling at nadumihan. Pwede mo ba akong paliguan dun sa lawa? Malugod na hinugasan niya ang tupa sa lawa. Naging maputi at malambot ang balahibo ng tupa gaya ng dati. Salamat po. Pero basang-basa ka dahil sa akin. Kailangan mo ng tulong tsaka madumi rin naman ako. Ngayon, pareho na tayong malinis. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nang sumapit ang dilim, natanaw niya ang magandang bahay na tahanan ng 7 diwata. Pumasok siya sa loob. Magandang gabi po. Paumanhin kung pumasok ako ng walang pahintulot. Ako po ay naghahanap ng trabahong mapapasukan. Pwede kang magtrabaho dito kung gusto mo. Merong 7 kwarto dito. 6 lang ang lilinisin mo araw-araw. At hindi ka pwedeng pumasok sa ika-7 silid. Tinanggap ng masipag na babae ang trabaho. Nililinis niya ang 6 na silid araw-araw. Sa loob ng 1 taon, hindi siya pumasok sa ika-7 silid. Nang magkaroon na siya ng sapat na pera, humingi siya ng pahintulot sa mga diwata na makauwi. Siyempre naman, iha, pwede kang umuwi. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka nagtangkang pumasok sa ika-7 silid. Sabi ng tatay ko na gawin ang trabaho ng tama, ano man ang mangyari. Trabaho ko na linisin ang 6 na kwarto at iyon nga ang ginawa ko dahil iyon ang inatas nyo sa akin. Nais ka naming gantimpalaan sa iyong katapatan at kasipagan. Halika, sumama ka sa amin. Sinama siya ng mga diwata sa ika-7 silid. Pagpasok niya, naroon ang napakaraming pilak at gintong barya. Ngayon, gumulong-gulong ka sa mga barya at lahat ng didikit sa iyo ay para sa iyo. Gumulong nga siya sa mga barya, pakaliwa at pakanan. Nagmukha siyang bituin sa kinang ng nakadikit na pera sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa mga diwata. Uuwi na siya. Sa daan, nakasalubong niya ang tupa na pinaliguan niya noon. Nababalot ang tupa ng mga perlas. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo, ate. Halika, kumuha ka sa perlas ko kahit gaano pa karami.
Nagpasalamat siya sa tupa sa mga perlas na ginawa niyang porselas at kwintas. At nagpatuloy na siya sa paglalakad. Napadaan naman siya sa pugon na dati niyang inayos. Hindi ko nakalimutan ang tulong mo sa akin, Iha. Kunin mo itong mga tinapay ko at sayo rin ang mga cake. Kumain siya ng ilang tinapay na bigay ng pugon at nagbaon rin ng pampasalubong at nagpatuloy na siya uli sa paglalakbay. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang puno. Hitik sa prutas ang mga sanga nito. Halika, Iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Sa wakas makakauwi na ako. Sinalubong siya ng kanyang ama at kapatid sa pintuan. Nagulat sila na puno ng ginto at perlas ang dalaga. Inggit na inggit ang tamad na kapatid sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong barya. Dapat makahanap rin ako ng mayamang mapagtatrabahuhan. Kung may perlas siya, sa akin esmeralda. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O sige, anak ko. Pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad siya araw at gabi. Nakita rin niya ang puno na may mga tuyong sanga. Humingi ng tulong ang puno sa dalaga. Magandang binibini. Maaari mo ba ako? Hindi kita mahaharap sa tindi ng init na ito. Magugulo ang buhok ko. Paalam! Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon. Humingi rin ito ng tulong sa kanya. Masela ng mga kamay ko. Di pwedeng maputikan. Masisira ang cutics ko. Diyan ka na. Umalis ang tamad na dalaga na hindi tumulong sa pugon. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang madungis na tupa. At nakiusap rin ito sa kanya. Ew! Ang dugyot! Kadiri! Umalis ka nga sa daraanan ko. Ang dumi-dumi mo. Tumakbo siyang palayo. Hindi nagtagal ay narating niya ang malaking bahay. Sinamantala ito ng tamad na dalaga at humingi ng trabaho sa 7 diwata. Hiniling ng punong diwata na manatili siya ng 1 taon at maglinis lamang sa 6 na silid. Huwag mong kalimutan, Iha. Hinding-hindi ka pwedeng pumasok sa 7 silid. Napilitan siyang maglinis ng 6 na silid sa loob ng maraming buwan. Ngunit isang araw, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-usisa sa 7 silid. Pero sa halip na ginto at pilak na barya, mga bubuyog at paniki ang nasa loob. Pinagkakagat siya ng mga bubuyog. Aray! At nagkasugat-sugat ang buong katawan niya. Sa sobrang sakit ay tumakbo siya palabas ng kwarto at lumaya sa bahay na yun. Habang tumatakbo siya, nakasalubong niya ang tupa na pinandirihan niya. Nababalot ng perlas ang tupa. Gusto niyang hulihin ng tupa para makakuha ng perlas. Pero natakasan siya ng tupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pagod na pagod siya. Maya-maya ay narating niya ang pugon na tinanggihan niya ng tulong. May mga tinapay doon, mainit-init at bagong luto. Gusto sana niyang bumili ng tinapay, ngunit nag-init ang pugon. At napaso ang mga kamay ng babae. Agad siyang lumayo doon. At napunta
pumunta siya sa puno na hindi man lang niya pinakinggan dati. Maraming bungkus ng prutas ang mga sanga ng puno. Nang subukan niyang pumitas ng ubas, umiwas ang puno at humilig sa kanan. Tumakbo pa kanan ng dalaga, ngunit humilig naman ang puno sa kaliwa. Napagod na sa kakapabalik-balik, sinukuan din niya ang prutas. 2 araw pa siyang naglakad, hanggang sa nakauwi rin siya. Nakita siya ng kanyang ama at kapatid na marumi at sugatan. Labis nila itong ikinagulat. Kinuwento ng tamad na anak ang nangyari sa kanya na may malaking panghihinayang. Grabe talaga! Sobrang sakit! Oh, kapatid ko, ngayon ay naiintindihan mo na kung gaano kahalaga ang kasipagan. Tandaan, anak ko, kapag tapat at masipag ka sa buhay na ito, siguradong magagantimpalaan ka. Mula sa araw na iyon, ang bunsong anak ay hindi na naging tamad. Ang magkapatid ay nagsumikap at ginantimpalaan ng mabuti. At ang maliit na pamilyang ito ay nagkaroon ng masaya, produktibo at mapayapang pamumuhay.